Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Hey yeah 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 yeah. 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 Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taog, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo maon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo. Trabaho magmalahot tayo. Ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayon. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Hey yeah 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 yeah. 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 Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw 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 Davao. Madayaw madayaw Davao. Madayaw 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 Davao! Mabuhay ug madayaw dakbayan sa Davao. Maayong buntag Davaoenyos. Mayo 30 tuig 2025 ug Happy Friday kanatong tanan TGIF na gyud. Good morning Sheila Rial. Yes, good Maayong morning. buntag sa inyo ug of course welcome nato atong makauban karong buntaga ang atong mutya ng Davao 2025 Rebecca Gil Celis. Good morning. May buntag sa tanan. Una ta magpadayon sa atong chika-chika. I-welcome din nato atong mga online viewers sa atong nahimutangan karon ang Davao City Special Needs Intervention Center for Children kon DSNICC. Pipila ka bulan pa lang ni nag-operate pero karong buntaga giabrihan nato ni sa ilaha ug ato ipakita unsa ang naa diri sa pasilidad ug ang ilang mga programa nga ilang gitanyag sila. Yes, mo rin nagdali si Real nyo. Dili serial ba? Nagpa-adlib pa magkulat ato kay si Real. Ay, para sa Rebecca. Uy, welcome back to us. Yes. Full Pila force. bulan. Oh, full force ta karon. So, pipila ka bulan sa Kamusta ulo. man mo? Mangusta lang ko kay mo dugay-dugay mo ko nawala diri. Unsa may balita sa inyo real sila? Tambok-tambok. Ako kaya po siyang apping, sir. Si Rebecca sa atong kumusta. Oy, Rebecca, kumusta mo ya? Kumusta yung sa hindi kabisihan Sa karon, Madayaw Davao. Pero for the past few days, mga invitation syempre around Davao City. Pagida na sa umaabot
na mga adlaw isip mutya ng Davao 2025. Shi, Yes, balik na. Nasa diri karon Okay na? sa DCS and ICC. So, unya taon-taon pod, atong hinabion ang tuso niini sa konseho aron matukod kini nga center. Dako jud kaayo ni nga tabang no sa atong mga bata nga dunay special. At nining niya kana unyang taon-taon. Alright, Sir Rial, Ma'am Sheila, and of course, Sir Harvey, sa Pikas Bahin, patapos na ang May. Siyempre, umaabot tayo na ang June. Unsa pa man atong atangan pag June din sa Davao, kundi ang Duaw Davao Festival. Ato pong hisgutan ang mga aktibidad sa Duaw Davao, unyang taon-taon. yes, sama na no, excited gina kay second year karon sa atong Duaw Davao Festival. Last year ato nang gisugdan, so karon mag-celebrar na punta karong bulan sa Hunyo o atong giniimbitahan ng tanan no sa nga makigatuyog na pod sa maong selebrasyon. Mas bongga ka ron. Tama ka og giandaman yun na sa city government. Gusto na ko balikan to Sheila M. Gisulti no. Happy ug proud kay ta kay natad diri karon sa atong district na ilang ginatawag no. Kani kahinduman kani 19 City Council napasa ni siya nga ordinansa panahon nga Vice Mayor pod si Mayor Baste. Og karon no nabuhat na gid siya o nag-serve na kita og mga clients nato nga diri sa Dakbayan. Mas dali na yung district sir. Yes, sir, no? Tama Hindi ba? na tayo mag-DCS. Taas kayo. Sila nagtunduan na ako. Dabawenyos at tagipon ninyo ang health advisory sa City Health Office kalabot sa mga sakit karong summer season. Ilabi na kining ginabantayan nga monkeypox con mpox para magihanta sa atong mga angayng himuon. Basta panlawas ang hisgutan, dili magpasagad ang atong panggamhanan. Gani walay puwas ang pagtuyok sa atong medical team sa nagkadaiyang barangay sa paghatod og serbisyo. Sama na lang sa medical mission nga gitanyag atol sa anibersaryo sa Peace 911. Ano ang detalye? Gidagsa sa mga residente sa Barangay Fatima, Pakibato District ning syudad ang nagkadiyang libreng serbisyo nga hatod sa lokal nga panggamhanan kini pinaagi sa programang Peace 911. Lakip sa mga libreng serbisyong gitanyag mo ang medical consultations, laboratory test, eye care, dental services, ultrasound para sa mga buntis, mobile x-ray, family planning, immunization programs, nutrition counseling, libreng tambal, libreng gupit ug libreng tuli. Ana sa magkawani sa 10th Infantry Battalion sa Philippine Army nga naghatag sa mga libreng serbisyo ug seguridad sa katawhan. Siyempre po, pag nagbibigay po kami ng ganitong mga services po sa mga tao po, siyempre, napapasaya po namin ng tao, mas lumalapit po sila sa gobyerno natin po. So, kaya nga po nagka-insurgency free po ang Davao po dahil po sa mga ganitong nakikita po nilang gobyerno. Importante gining medical mission kay isa gini sa mga hangyo sa katawhan diri sa ato sa Pakibato District ug sa Marilog District no. Ug syempre kami sa Peace 911 ang amua jong gusto nga ihatag no is to bring the government services closer to the people. So ano siya. Labihan ang kalipay sa amahan nga si Archie sa higayong iyang napatuli og libre ang iyang anak. Kinsa pod ang unang batang natuli sa maong higayuna. Oy, salamat kay Juan Mangod. O madto pa sa doktor murag. Mahal ang bayad. Salamat kayo sa kuan kaning libreng tuli sa kuan tong gobyerno. Samtang nakusabang pasalamat ni Rosemary nga duha sa iyong pag-umangkon ang libreng natuli. Dako jud kay siyang tabang kay wala layo man gud kay Medria og ospital pa sa Pakibato biani. So dako kay siyang tabang na ang mga lumulupyo diri is libre jud na maka-avail tanan. So dako na mo pasalamat sa 911 na medical service na ilahan ni ka-avail diri sa amuha na bukid jud in town pod. Kini nga inisyatibo parte sa pagselebrar sa ikapitong anibersaryo sa programang Peace 911 sa lokal na panggamhanan. Para sa Mario Davao, ako si Lawrence Igloria. Ikapasigarbo gayod sa Dakbayan sa Davao no sa mga Davaoeños nga duna kitay pasilidad nga gatabang sa atong mga bata kinsa dunay special needs. Ilabi na sa ilang therapy ug uban pa. Kini mao ang gitawag nga Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Kon district no. Sayro nato ang mga programang gitanyag dinhi pinaagi ni Ma'am Melody Pardillo, Center Manager sa district. Good morning Ma'am Melody, may buntag. Good morning sir.
Ma'am, nabulol-bulol gyud ato. Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Ayon. O ma'am, daghan kayong salamat o sa higayon iyang gihatag kanamo nga makabisita pud mi dire aron mashisgutan nato ang mayong balita para sa ato mga kaigsuonang Dabawenyo. Ma'am, taod-taod so ruyon ni Real ang atong facility but karon ma'am gusto nato matubag ang kasagarang pangutana gyud sa atong mga kaigsuonan. Unsa ba ang mga programa ug mga serbisyo nga ginatanyag dinhi sa Disney? Okay, maayong buntag sa tanan. Ang gihatag nga serbisyo para sa atong Davao City Special Needs Intervention Center for Children, mauto ang mga serbisyo para sa mga kabataan na naay special nga panginahanglan. Like evaluation and assessment sa atong pediatrician, developmental pediatrician, speech therapist, naatay occupational therapist, naatay PT, physical therapist, and special education. At the same time, naatay social services para sa atuang case manage. Basically ma'am, mo kasagaran ani mga therapy interventions gyud para sa mga kabataan nga dunay special needs. Tama ba ko ma'am? Yes po. Ma'am, iklaruhon lang nato kinsa ba ang pwedeng mo avail ani kay daghan magunangutana nga pwede ba daw di taga Davao or taga Davao lang ba gyud ug unsa ang mga requisitos ma'am, mga requirements sa kinahanglan nilang andamon? Unang-una, ang atong maka-avail diri sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children, residente lang gyud sa Davao City. Ikaduha, indigent, belong to the indigent family, and 0 to 6 years and 364 days nga mga kabataan. Kana lang ang pinaka-importante nga qualification para ma-admit or maka-avail of therapy ang Dabawenyo. Uga, it's good to note po nga libre ang mga serbisyo na atong ginahatag. Libre sa tanan. facility. Libre yun tanan. So, mauna Libre, maskig piso, maskig 5 centavos, wala sila'y bayaran because mauni ang programa sa ato ang Davao City. Dako gyud kay na sama sa na-mention ma'am no, grabe ang feedback sa atong mga kaigsuonan kay dako gyud nga alibyo pod labi na sa mga pamilya no, sa mga ginikanan nga adunay mga bata nga naaya special needs aron maatiman gyud sila og tarong. Ma'am, unsang orasa ba abre ang atong facility? Ug pwede lang ba sila mo walk in dire-diretso o nya magpalista? Yes, mag-open ang ato ang center 8 to 5. 8 in the morning until 5 in the afternoon. Tapos, pwede po sila mo diretso diri sa ato ang center para maklaro kung unsa ang ilahang mga panginahanglan nga mga dokumento. At the same time, kung layuan sila, pwede sila mo adto sa ato ang district office sa CSWDO na atay 15 administrative district sa City Social Welfare and Development Office na ay mag-atiman sa ilahang nga mga social workers kung unsa ang mga dokumento nga ilahang ipakita diri sa ato ang center. Gani ma'am, kahinumduman na, I think last month ma'am no, nag-duration ta, nag-blessing ta sa mga facility. Sukad atong adlaw ma'am, pila na ba ka mga clients ang atong na-cater din sa center? Daghan na po tag na serve na mga client since March 21 sa ato ang opening. We have 536 clients na atong na-serve. Nag-start na po ang atong evaluation and assessment sa atong mga doctors. We have also our speech therapist nag-start na po and gi-orient na po nato ang ato ang mga parents sa ato ang first cycle nga 160 ka parents na sugdan na nato og orient kung unsa ang ilahang i-follow nga mga procedure diri sa ato ang center. Ubay-ubay na gid ma'am no, gani ma'am karon pa lang sa iyo magpasalamat gid sa inyo ug sa tanang team nato dinhi sa district no, sa inyong pag-atiman ug sa inyong serbisyo pod sa mga kabataan ug gina-expect nato ma'am na mudaghan pa gyud na sa moabot nga mga adlaw gyud no. Ug gani ma'am kani ma'am first in Mindanao, tama ba ko ma'am nga city First operated outside Metro Manila. nga libre unya ang Libre gobyerno siya ang kapadagan. and one-stop shop because tanan nga mga therapy nga kailangan sa mga bata nga naay special nga panginahanglan kompleto na diri sa atuang DCS NICC. Ma'am, pwede ba nato dali kita ma'am i-mention unsa ba kasagaran na mga cases ang atong ma-cater diri? Ang mga base sa diagnosis sa ato ang deathbed unya
based po sa mga diagnosed nga nag-anhi na diri, more on the ASD or Autism Spectrum Disorder. Kana ang pinakadaghan. Okay, no, uga karon ma'am no, ang atong ihaw-hagon sa mga atong mga kaigsuonang Dabawenyo nga mo avail sa serbisyo dinhi sa Mau Center ug ang imong mensahe sa ilaha ma'am. Okay, sa tanan, maayong buntag usab sa tanan nga mga taga Davao, mga Dabawenyo, residente sa Davao City nga naay mga anak, nga naay special nga panginahanglan. Giawhag mo na mo nga naatay programa ang Davao City naay programa Special Needs Intervention Center for Children para ma-address ang ilahang panginahanglan, ma-develop ang ilahang mga skills. Kay importante kaayo, very crucial ang ilahang edad 0 to 6 years and 364 days para naatay early intervention. Dili mo maulaw sa pag-anhi diri sa Disney, naatay mga staff na mag-abi-abi sa inyo ha. Kung dili mo kaya nga mo atubang sa atuang mga staff, pwede mo tawag sa atuang telephone diri sa atuang Disney. So, kana lang. Daghan kaayong salamat Ma'am Melody Pardillo. Thank you kayo ma'am sa pagpasabot og good luck ma'am sa tahas nga gihatag kanimo og ang atong facility, ang atong special needs center no nahimutang diri kilid lang gyud sa People's Park aron dali nila matultulan. Og special shout out po ma'am sa atong konsehala nga nangusog gyud ani no during the 19th City Council, si Councilor Antoinette Principe. No daghan kay salamat siya gyud ang nagduso ani during the 19th City Council. Ma'am, sa makausapan daghan kayong salamat sa imong panahon karon. You're welcome. Dabawenyos og karon aniya ang Ronda Balita kauban si Sheila Vergara Rubio. Usa ka simulation exercise ang gipahigayon sa City Tourism and Information Office kini isip pagpangandam sa Duaw Davao Festival nga mao ang Duaw Davao City Tour. Ang detalye sa report ni Simon Abarsolo. Mga nagkadaiyang mga tourist spot attractions sa syudad ang gibida sa lokal nga panggamhanan ng pinaagi sa City Tourism and Operations Office ato sa gipahigayong simulation exercise sa Definitely Duaw Davao City Tour. Ang Duaw Davao sa mga gidugang nga highlights o aktibidad sa Duaw Davao Festival 2025 diin matag Sabado ug Domingo nangahanyag ang syudad og libreng laag ngadto sa mga nagkadaiyang tourist spot attractions ngun man mga nagkadaiyang proyekto sa syudad. Sumala pa ni Jennifer Romero ang head sa City Tourism and Operations Office katumong sa mga aktibidad nga mas maedukar ug mas mahigugma pa sa mga lokal nga mga turista na pinagyod ang mga Dabawenyo mahitungod sa mga pwedeng kalaagan sa syudad. We are excited for everyone who will be joining the tour. So ato siyang i-post sa atong social media via Duaw Davao kung kanus ang ato ang mga schedule, then naatay mga sectors na ato ang i-target who can avail and who can join the tour. So this is an exciting tour as I mentioned because ako nag-enjoy gid sad ko during the dry run. So far, so good, and our objective is to reintroduce our tourism sites, and we will also highlight our strength o ang ato mga facilities or ato ang mga proud facilities sa Davao City. First up, Duaw ta diri sa Philippine Eagle. Let's go! Lakip sa mga gibisitang tourist spot attractions ato sa maong simulations, mao ang Philippine National Eagle sa Barangay Malagos din gibida ang mga klase-klaseng agila sa tibuok nasod. Next up, Duaw ta diri sa Grand Verde Family Farm. Let's go! Sunod nga giduaw ang Kakao-Lakaw sa Grand Verde Family Farm. Dinbida sa mga ginakampanya ang pamahinungdanon sa sustainable farming. Duaw ta diri sa Central 911. Tara! Sunod nga gibisita ang Central 911 o ang PSSO office ning gibida sabang mga bag-ong makinarya o proyekto niini alang sa pagresponde panahon sa emerhensiya.
Kiduaw sab ang bag-o lang nga giablihan nga Museo Davaoenyo diin gibida sab ang mga nagkadiyang mga lokal nga produkto nga nagpakita sa kaabunda ug kabilihon sa kultura sa Davao. Giduaw sa mga sa pinakadako nga library o garbo sa syudad, mao ang 5-story building nga Davao City Library Office diin abli kini alang sa mga buot magtuon. Yes, I would like to invite everyone. Duaw Davao on its second year. So our grand opening will be on June 5 sa Rizal Park, and we already posted ang events and activities for Duaw Davao 2025. So I hope that everybody would enjoy. And atong Duaw Davao, naka-anchor gihapon siya sa 4 pillars. Duaw ta sa Davao Turismo, duaw ta sa Lifestyle and Leisure, duaw ta sa Fiesta sa San Pedro, and duaw ta sa Music and Colors. So diha nag-evolve ang atong events and activities, and that's what Duaw is all about. Ang ikaduhang tuig sa Duaw Davao Festival sa syudad ang magsugod karong Hunyo 5 diin ipahigayon sa grand opening ceremony sa Rizal Park ug mulungtad kini hangtod katapusan sa bulan. Para sa Manila Davao, ako si Simon Abarsolo. Gisugda na ang pagdawat ug application alang sa Duaw Davao Food Bazaar. Ani ang report? Nanawagan ng Davao City Tourism Operations Office ngadto sa mga negosyante sa syudad alang sa mga buot mo apil sa Duaw Davao Food Bazaar karong maabot nga Hunyo 25 hangtod 29 sa Rizal Park. Ang Food Bazaar usa sa mga opisyal nga kalihukan sa Duaw Davao Festival, kauban sa film and arts exhibit ug turismo showcase nga ipahigayon usab sa susamang petsa. Karamduman nga kaniadtong Mayo 23, gisugdan na sa maong buhatan ng online application alang sa gustong moapil. Alang sa mga negosyante nga taga Davao o kumpleto sa permit ug uban pang mga rekisito sa syudad ang pwede nga moapil. Kinahanglan lang nga magsumite og kumpleto nga mga dokumento sama sa Business o Mayor's Permit, DTI Business Registration Certificate, Sanitary ug Health Certificate, valid nga government issued ID ug online application form. Ang buhatan maghatag og 10 by 10 feet nga open booth space nga adunay access sa shared utilities. Ang mga vendor kinahanglan magdala sa ilang kaugalingong lamesa, signage ug display materials. Ano na sab ang mandatory orientation sa tunang mga exhibitors karong Hunyo 23 ning tuiga 2025. Alang sa mga pangutana, pwede mo moadto sa City Tourism Office sa 4th floor sa Davao City Tourism Investment and Promotions Building sa Palma Hill Street o pwede sab ang mutawag sa 0968-233-0613 o mag-email sa City Tourism Office at davocity.gov.ph. Para sa Manila Davao, ako si Simon Abarsolo. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenyos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaawhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan.
May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Balik ta sa Madayong Davao. Og syempre, libuto na to ang building diri sa ginatawag nga Disney. Taas-taas nung isa abbreviation na lang ta. Dito. Og syempre, garbo na to makauban. Isa gayon sa mga nagpaluyo ni ining maong proyekto walay lain ang mubalikay. Attorney Petit Principe. Attorney, welcome back po diri kay Suki kay kanamo. Og syempre, congratulations sa iyo una. Daghang salamat Rial og dakong pribilehiyo no na nahimo na pud kong guest dinhi sa Madayao, Davao. Attorney, una na to libuton ang kamong building diri sa district. Ako sang pangutanon, unsa gayoy nagtuso, unsay nagpush nganong imo gining paningkamutan nga may tabo na gyud, ma-materialize yun nga programa. Yes, so kining Davao City Special Needs Intervention Center for Children, usa ni ka one-stop shop for children with special needs. Na hunaan ako na ipasar ni na ordinansa base sa ako ang eksperyensya isip usa ka inahan sa usa ka anak no na dunay special needs. Ang akong ikaduhang anak si Anthony naa siya'y Down syndrome ug tanang sakit sa usa ka individual na dunay Down syndrome naa siya. So first few years sa kinabuhi ni Anthony, naglisod yun ko ug paunsa siya pag-amuma, bautong na-experience nako ug naisip nako na naghisgot mi ni Mayor Inday na nindot kung ang Davao City na ay usa ka one-stop shop center for children with special needs. Attorney, balikan na to na unya nganong duol nimo sa dughan ang mga special Yes. bata ka na doon ay special needs. So, una ka na ato sang ituyok, i-tour nato unsay mga pasilidad diha sa taas, diha sa second floor, dinhi sa maong Disney building. So makita nato diha sa atong cameraman nasa taas. So attorney, kabalo ko suwito kay kadri sa building, nakatuyok na yung kao niya. Syempre ikaw nagpaluyon na ini. Unsay makita diha sa taas nga bahin? Yes, so karon kung asa ta mauni ang ato ang mess hall no. So kwintahay na ay mga parents na naghulat, dinhi sila pwede magstay. Doon na po tayo laundry, kitchen, and transition rooms dinhi sa ground floor. Sa atubangan, naa didto ang ato ang physical therapy na department. Kung asa ang ato ang physical therapy and sa gawas naa dito ang aqua therapy pool nato. So mauna ang naa sa dinhi sa first floor. Sa second sa floor, second floor, murag dili kay na ako makita nung saang. So sa second floor, naa dinha ang atuang resource room kung makinahanglan og mga materyales para sa reading materials on special needs, any autism, etc. So doon na play therapy area na pwede tang maka-hire og mga counselors, counseling for play therapy area no. So mauni ang naa sa second floor sa atuang special needs center. So moving forward, kana siya padulong na ta sa atuang counseling and evaluation room, and moving forward naapod ang atuang, so doon na tayo mga counseling and evaluation room, and
moving forward, naa dinha ang atuang sa karon murag gihimo sa siyang offices sa atuang mga allied medical service providers. And moving forward, this is, if I'm not mistaken, mauna ang atuang hearing and speech area. So audio room, doon na tayo naka-hire ta og audiologist, no, na dinhi mismo sa center makakandak og mga testing para sa audio nato, sa audiology needs, ABR, etc. Kay naatay resident audiologist na gihire gyud specifically for hearing na mga tests. How about sa And- speech attorney? Naapod? Yes, sa atubangan, murag na atubangan ana dinha ang atuang speech therapy rooms nato. Mauna, and then we also have hired a speech pathologist in the person of Teacher Dav Kilantang, and dili ta pwede makasulod kay naa siya at the moment na ongoing ang iyahang evaluation sa atuang mga special needs na children. So nagsugod na ang evaluation sa atuang mga possible patients nato for ano. And opposite sa speech and hearing, naa dito ang sensory gym for occupational therapy. So daghan-daghan gyud ay ang Yes. ma-avail diri, so halos tanan gyud Yes. nga panginahanglan sa atong mga bata nga dunay special nga panginahanglanon naa diri makita mismo sa Yes. Disney. So, kining special needs center nato, it's a one-stop shop. So, hearing, speech, occupational therapy, physical therapy, ug special education. Wala nato naabtan. Sa third floor, naa dito ang atuang classrooms where our special education classes will be conducted. So sa taas pwede pa maabot na Yes, okay. sa third floor. So tuyok na pud karon sa third floor Yes. kasi makita diha nga mga pasilidad ug ingon man mga serbisyo nga itanyag nato sa Yes. atong mga batang dunay So, special. naatay library sa Yes. atuang special needs center. Doon na po'y handicrafts room. Doon na po tay classroom for our special education classes. And syempre, naman tay mga special education teachers, dunay mga rooms para sa ilaha. So, ang third floor is really intended for special education. At the same time, dinha na po ang offices sa personnel sa special needs center nato. And wala ta siguro nakasaka. On the fourth floor, doon na tayo roof deck na ay urban gardening dito. Wow. Yes. So, roof deck ang naa sa fourth floor. Kaya importante pud na sa mga bata ang grounding, no? So, pwede ta. So, kana ang conference room dinha ang offices sa atuang personnel sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children. And kung musaka ka, na ay stairs dinha, pasaka going sa fourth floor. Yun ana day ka kompleto diri ang pasilidad. Yes. Attorney, balikan na nako. Duol sa imong dughan kay si Tonyo, atong nickname si Tonyo. Yes. Imong anak nag-a-avail po diri. Attorney, pangutana, kung ako usa ka ordinaryong Dabawenyo, unsa gyud ay kalisod? Ang unsay mga suliran nga ginasagubang matag adlaw Alright. sa pamilya, sa ginikanan nga dunay bata nga dunay panginahanglan, special nga panginahanglan. So, una sa tanan, dili qualified si Tonyo dinhi Dili sa dire. center because he is already 8 years old. Ang atuang center is for early intervention, 0 to 6 years old. So, inspiration si Anthony Yes, Raymond. para maong namugna ni na center kay first sama sa akong giingin, no, Anthony has Down syndrome and tanan na pwedeng masakit sa Down syndrome na siya. So, for wala pa siya 1 year old, naka-operation na siya, open heart, exlaparoptomy, tanan. And after that, ang mga therapies, sa una manggod, ang situation din sa Davao, kung magpa-OT ka dinhi na center, kung mag-physical therapy ka, lahi na pod na lugar. Special education, lahi. So mag-ambak-ambak jud ang parents. So na ako, naglisod ko ato. So naisip na ako, nagstoryahan na ni Mayor Inday ako, kung ako gani naglisod, how much more ang ato ang mga mama ug papa na indigents, asa sila pwede mo dangop. So mauni, gitahasan ko ni Mayor Inday, gihisgutan kay anak ko, dream nato nindot na naay one-stop shop special needs center dinhi sa syudad sa Davao. So that was 2020 when it was passed as an ordinance, and it took
kumbaga na birthing pains. So nalipay ko na finally katong March 21, nag-soft opening na kita, and since then, naka-cater na taog 536 children dinhi sa Special Needs Center, either assessment, initial assessment, evaluation, and hopefully, since soft opening pa man tong March, mag-full blast na ta June, July, depende sa pag-abot sa mga equipment na kinahanglan for OT, PT, and speech. Attorney, nangungutan na sa atong online viewer, no? Kung ang average worker nga mga parents, maka-avail ba diri daw? So, sa ordinance mismo, nakabutang yun, they have to be an indigent, no, na parents para maka-avail. So, doon naman ay threshold ang CSWDO kung unsa ang mag-qualify sa indigent. However, during the committee hearings na we conducted, it was brought up na what if dili indigent, dunay income, pero dili enough ang ilahang income para mapadala sa therapy ang mga bata. So, possibly, posible na in the future na matuki namo din sa konseho in partnership with the Special Needs Council and the CSWDO na ma-revisit ang ordinance in such a way na pwede po siya mag-cater sa mga dili indigent but medium income na unsa, pero for the moment kinahanglan indigent gyud ang family. Yes, muna akong next question, attorney. Karon nga mo balik nagyud ka sa konseho, unsa pay madugang, unsay gilauman namo nga mao gyud ang isa sa imong mga project nga nakapawaw, makatabang og daghan sa atong mga kaigsuunang Dabawenyo. Go ahead, attorney. Yes, so bago pa lang manapasar ang ordinance, no, it was passed sometime February of 2020. Karon pa lang man gyud siya fully na implement. So we're looking at possible na mga portions of the ordinance na pwede ma-amend. So isa tong indigency requirement, and ang age 0 to 6 lang gyud. Kay we're anticipating na pag beyond 6 years old, doon naman pud goy special education program ang Department of Education. So probably in the future, kung makita na nato ang padagan sa center, maybe we can adjust the age sa kung kinsa ang mag-qualify dinhi sa Special Needs Center and sa kung ang mga qualifications as to indigency. Pero sa karon i-implement sa gyud nato ang ordinance as it is. Attorney, lastly, ang imong mga panawagan sa atong mga Dabawenyo nga naa ang LGU Davao. Labi na sa atong mga pamilya nga dunay mga batang dunay special nga panginahanglanon nga naa ang LGU Davao, naa ang konseho, naa ang tibok Dabawenyo alang kanila nga motabang labi na sa mga ilahang mga panginahanglanon. Go ahead, attorney. Yes, no, sa mga parents din na dunay anak na naay special needs, dili ta mawad-an og paglaom, dili nato pasagdaan ang ato ang mga anak. Dunay tay pwede madangpan, pwede ta moduol sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Usa ni kada kong garbo, no, kay kining Special Needs Center nato. This is the first outside of the National Capital Region. So first in Mindanao and Visayas. Busa, magpasalamat yun ta sa ato ang lokal na panggamhanan, pinangunahan ni Mayor Baste Duterte o then Mayor Inday Sara Duterte. So sa mga parents, muduol ta sa ato ang social worker sa barangay ug sa ato ang barangay para makakuha og mga requirements. So CSWDO na indigency certificate, ug ang barangay certificate of residency as well as birth certificate ug full body picture sa bata. Mauna ang mga initial na requirements. Attorney, daghang kay salamat po puslan man na nakadiri basig naa kay mga pasalamatan og i-shout out diha kay nagbalik niyo gid diri og siyempre galbo namo nga naa gyud ka diri karon og gilauman namo nga mas productive og daghan pa mig lauman sa pagbalik nimo sa konseho dinhi sa Dakbayan sa Davao. So, kuhaon ako nin oportunidad real, no, na magpasalamat gyud ko sa tanang mga nitabang sa ako aron makabalik ko sa konseho, ang ako ang mga pinalangga na mga volunteers, na mga staff, ato ang mga
mga opisyales sa barangay, ang kauban nato sa hugpong sa taong lungsod, atong Congressman Sid Ungab, Mayor Baste tanan. Magpasalamat gyud ko kay kung wala ang inyuhang dakong tabang dili gyud ko makabalik sa konseyo. Sa tanang lumulupyo sa tersyero distrito nga nibutar og nagmahal kanako, daghan kaayong salamat. Okay, dabawan nyo sa kauban nato no, ang mubalikay og siyempre isa sa magpaluyo ni ining Disney ginatawag nato alang sa atong mga batang dunay special nga panginahanglanon walay lain. Attorney Petit Principe, attorney daghang salamat og madaydabaw dia kanimo. Og siyempre alang sa mga balita ug impormasyon ato ipasa dia kay Sheila. Gipahigayon sa City Government of Davao, kauban ng City Health Office, ang International AIDS Candlelight Memorial alang sa mga nangamatay sa sakit nga HIV/AIDS. Ang detalyes sa report ni Lawrence Igloria. Misindi og kandila ug mihatag og mga pag-ampo ang mga nanambong sa International AIDS Candlelight Memorial sa Rizal Park ning siyudad sa Davao. Isip paghinumdum sa mga individual nga mipanaw sa sakit nga HIV/AIDS. Kauban ang lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Health Office, Department of Health ug Davao City AIDS Council sa pagpanguna sa paghatag og giya sa katawhan kalabot Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome kon HIV/AIDS. Si Davao City Mayor Sebastian Basa Duterte mihatag sa iyang mensahe ngadto sa mga taong padayong nakigbatok sa maong sakit. We must also stand with individuals living with HIV, supporting them through inclusive programs, accessible and quality reproductive health services, and community-led initiatives. Sukad Enero hangtod Pebrero ning tuiga, ang Davao Region mitala na og 177 ka kaso sa HIV/AIDS kung asa upat niini ang namatay. Maong padayon ang paghatag og adbokasya sa lokal nga panggamhanan aron maprotektahan, maprevensyonan ug matambalan ang mga taong anay HIV/AIDS. Ang Department of Health po at ang gobyerno po natin ay nagbibigay ng libreng antiretroviral drugs. Libre po ito, so huwag ko kayong matatakot na mabaubusan tayo dahil sa ngayon meron tayong enough supply of medicines. No? At syempre yung ating mga mga support dito sa community organizations natin, meron tayong mga ganon at saka yung SIV testing na libre. Ana nasa upat ka mga accredited HIV treatment hubs ang Davao Region ug mao kini ang hubs RHWC, Southern Philippines Medical Center, Davao Doctors Hospital ug ang bag-uhay lang nga Jeffrey by Love Yourself. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Ana sa 20 ka mga kandidata ang pilion isip opisyal nga kandidata sa Reyna ng Davao 2025. Kini atol sa gipahigayong Reyna ng Davao 2025 screening. Ani ang report? Kapinsay sinta ka mga transgender women sa syudad ang misalmat sa gipahigayong Reyna ng Davao 2025 screening activity sa Rogen Inn Hotel. Ato sa mga screening activity, usa-usa nga gipresenta sa mga kandidata ang ilang kaugalingon na pinaagi sa usa ka introduction video. Din highlight ang ilang mga nagkadaiyang mga advokasya ngadto sa mga screening panel of judges. Sumala ni Jennifer Romero ang head sa City Tourism Office nga ang maong kalihukan usa ka mamaagi sa paghatag og tingog o kahigayunan sa transgender community nga mahimong aktibong kabahin sa mga kultura ug sosyal nga kalihukan sa syudad. Pasabog, we wanted to elevate. That is really our that we learned from the last year, and we wanted to enhance. We wanted to look into the potentials of our winning queens for this Reyna ng Davao 2025. So we are really looking for queens who can be the mouthpiece of the tourism, who can speak for their causes, and who can be the mouthpiece for our LGBTQI+ community. Tumong sa mong screening ang pagpili sa mga kwalipikadong nga kandidata nga mamahimong kabahin sa opisyal nga kompetisyon ning karong umaabot nga Duaw Davao Festival Reyna ng Davao 2025. Ang Reyna ng Davao sa ka-annual pageant nga naghatag
og plataporma sa LGBTQIA+ community aron ipakita ang ilang talento, kaanyag og partisipasyon sa mga issues na nasod. Ana sa 20 ka mga aplikante ang pilion isip opisyal nga kandidata sa Reyna ng Davao 2025 pageant. Happy because naglisod gid ang ato mga judges magpili kay barag they're very pretty, eloquent, and they can really speak for their causes. So, happy kaayo ta, and I'm so excited to end today, and we will know the top 20. Tema karon na mao ang Discover Davao, Celebrate Diversity and Shine for Everyone. Ubay-ubay pod ka mga kandidata ang meres bakikan sa milabay nga tuig diin usan niini si Jewel Chua. Di sumala niini nga dugay na niyang mamahimong makuha ang korona karong tuiga tungod dugay na niini kining pangandoy. My advocacy right now is equal job opportunity for trans women, empowering them to virtual assistant roles. Because I believe that as trans women, we've been encounter of biases as regards to, applying job for in corporate. That's why I push this advocacy because back in 2016, when I graduated college and got my degree, I was discriminated not because of my educational attainment but because of my gender identity. That's why right now I want to push it through by the help of Reyna ng Davao and City Tourism. Samtang mamahimong makoronahan na ang bagong Reyna ng Davao 2025 karong umaabot nga Hunyo 20 ng tuig 2025 sa RMC Petrogras Arenas Gym. Para sa Maliw Davao, ako si Simon Abarasolo. Nakisadya si Mayor Sebastian Baste Duterte sa kasaulugan sa Araw ng Tagorano. Ani ang report? Mitambong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga kalingawan atol sa selebrasyon sa Araw ng Tagorano ning syudad sa Davao. Mipasalamat kini ngadto sa tanang Davaoenyo sa dakong suportang gihatag niini sa miaging eleksyon. Ako, kami, among pamilya, gatan-o mig utang kabubuton gyud mga tao. Nga kami ginapili ninyo o ginahatag ninyo ang salig sa amoa. Kana dili lalim o ginakasing-kasing gyud ako na ang inyong ginapakita nga salig o loyalty sa amoang pamilya. So usab, salamat kaayo anak gyud. Thank you kaayo. Gawas niini anaa sa mga libreng serbisyong gitanyag sa maong kalihukan, lakip na ang libreng check-up para sa mga bata ingon man sa mga katigulangan. Mibutang usab ang mayor og iyang lanesa aron makapaminaw sa mga mulo sa marsidente sa maong barangay. Adtoa lang gyud ninyo inyong barangay, ignamoy problema. Kay aron ang mga kinahanglan tarongon maghatag og palisod sa inyong kinabuhi. Dalan man na, tulay ba na, bisag unsa. Labi na kinahanglan og kwarta gikan sa gobyerno, infrastructure aron muhapsay ang inyong mga kinabuhi diri sa inyong barangay. Importante nga inyong istorya sa inyong mga opisalis. Magpadayon paghatag og mga libreng serbisyo sa lokal nga panggamhanan ngadto sa katawhan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Good news, Davaoenyos! Aron mas mahatagan pa og maayong serbisyo ang mga residente sa syudad sa Davao, ang lokal nga panggamhanan nagdugang og mga bagong sakyanan alang sa disaster response. Aniya ang detalye. Gipahigayon sa City Government of Davao ang blessing og ceremonial turnover sa 22 ka mga bagong sakyanan alang sa disaster response o rescue operations sa syudad. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte mipadangat sa iyang mensahe pinaagi ni Attorney Jonah Margaret F. Presto. And so, congratulations to the recipient agencies of these vehicles. May these new resources inspire and empower you to continue the noble work that you do for our Davaoenyo community. Naghinaot kami nga inyong ampingan, maayo ning mga sakyanan, aron magamit ni sa dugay pa na panahon, ug aron daghan ang makabenepisyo niini. Daghang salamat sa inyong serbisyo ug sakripisyo alang sa kayuhan sa atong syudad sa Davao. Lakip sa mga ahensya nga makabenepisyo niini mo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, kinsa na intriguhan og usa ka unit sa rubber boat equipment, life detector device,
mobile high-pressure compressor, rescue helmets with headlamp, fiberglass multi-purpose ladder ug uban pa. Samtang ang City Engineer's Office makadawat sa pagupat ka unit sa emergency response vehicles, ang Bureau of Fire Protection Davao City Fire District makadawat og upat ka fire trucks ug incident command vehicle. Ang Coast Guard Station Davao makadawat og usa ka unit sa pickup truck ug unit patient transport vehicle. Samtang sa Task Force Davao unom ka mobile emergency vehicles ug duha ka pickup vehicles sa ipanghatag kanila ug duha ka unit sa farm tractors alam sa City Agriculturist Office. We did not limit our capacity to enhance our resources. Continuous ang ato ang enhancement sa atong mga gamit. In fact, naapay mga for deliveries, naapatay mga proposals, and kung makita man gud ninyo isa katong mga daanan nato nga mga equipments is Jopor na po to sila kining kambyuanan na po. So that's why na time to time ang city government of Davao is enhancing our resources for disaster response. Usa sa prioridad sa kagamayan ang pagbato ng mga sakinan ug kagamitan nga dagkong tabang panahon sa bisan unsang emerhensya. Gani kaniadtong Desyembre, gi-turn over usab sa syudad ang 38 ka disaster emergency response vehicles gikan sa lokal nga panggamahanan. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Davaoeños excited na ang tanan alang sa umaabot nga Duaw Davao Festival. O karon hisgutan nato ang mga aktibidad niini ato makauban karon ang tourism specialist 2 gikan sa City Tourism and Operations Office si Miss Mary Grace Plata. Good morning, Ma'am Gracie. Good morning, Rebecca. Good morning sa atong mga viewers diha sa ilang mga kabalayan o sa social media, of course. Alright, Ma'am Gracie, daghan kay kong pangutana mahitungod sa Duaw Davao, no? Karon ni siyang umaabot nga June. So, ano sa ama nato ipahigayon ang opening sa Duaw Davao? So, ang opening sa sa Duaw Davao is on June 5. Naatay programa diya sa Rizal Park to officially open the festival. So, this will run from June 5 until June 29. So, mo ni siya ang dagan sa atong Duaw Davao Festival, which is the second quarter festival for the city of Davao. Alright, so ikaduhang Duaw Davao Festival na ni sa Davao City. O karong year, so sa second year sa Duaw Davao, unsa man ang mga aktibidad na dapat atangan sa mga Davaoenyo? So from the last year, naatag gihapon karon Reyna Davaoenyo. So for our LGBTQA nga trans queens nato na atay pageant. Of course, we have the esports tournament. So coming back this year siya. And we have 3 new activities for this year too. Unsa man to ng mga activities, ma'am? Ang first activities nato is the Definitely Davao Kape og Chocolate Crawl. And the second is the Definitely Davao City Tour. And the last is ang ato ang arts exhibit, film and arts exhibit. So these are the new activities or events for this year's Duaw Davao. So kani ato ang kape og chocolate crawl and ang ato ang new activities. Asa naman ta dapit sa ato ang preparation for Duaw Davao? So actually naka 90% na ta. Ang kape og chocolate crawl will be launched also on June 5. So kani siya na activity or event is in support of our local coffee and cacao farmers. So this month also is the National Cacao Month. So our local Davao City Council of Cacao naa sila'y KKK, kasadya sa kulturang cacao. So kani nga siya nga event murag suporta ni nato para sa ila. That's very nice, ma'am. No? So kaning Duaw Davao, dili lang yun ni siya festival o lingaw-lingaw, kundi para yun ni sa mga Davaoenyo o para sa tanang Davaoenyo na gusto, o kanang dili Davaoenyo na gusto mo anhi sa Davao. Yes, of course. Ato ang Duaw Davao is to encourage people to visit Davao City, of course, with offerings na mga unique, mga dili nila makita sa uban.
That's right, Ma'am Gracie. So makita gyud nato Davao na all set na ang Duaw Davao. Pero una nato imbitahan ang atong mga lumulupyo sa Davao nga moanhi sa Duaw Davao. Unsa man ang laing detalye na gusto nimo i-share sa mga Davaoenyo? Of course, sa Duaw Davao, definitely Davao Kape and Chocolate Crawl. So, i-launch nato siya sa June 5. This will be like magsuroy mo sa Tibok Davao na amoy card nga makuha. And then, pag i-visit ninyo ang atong participating establishments for kape or tsokolate, makakuha mong stamp. Kung makompleto ninyo ang 15 sa kape or 10 sa tsokolate, naamoy special prizes nga maklaim sa CTOO. So, mauna siya. And, of course, our Definitely Davao Tour na atay 100 slots. So, mag-post ang City Tourism sa Duaw Davao nga page o registration QR. Libre ni siya nga tour sa Davao City. So, mao ni siya. Abangan ninyo, June 5, naana ni siya sa ato mga pages. Oh, grabe. Pati ako, excited na gyud mo. Anhi og mo duaw sa Duaw Davao Festival. Ma'am Gracie, naa ba kay mensahe or message no sa atong mga Davaoenyos ug sa atong mga turista? Imbitahon na to sila na maadto sa Duaw Davao. Sa atong mga fellow Davaoenyos ug mga bisita, salmot kamo, apil kamo sa atong mga aktibidades for Duaw Davao 2025. Pabonggahon pa ninamo this year, of course. We will develop more activities and events for the enjoyment of our fellow Davaoenyos. So, apil mo. Wow, daghang salamat, Miss Mary Grace Plata from City Tourism Office sa imong time nagihatag sa Madayaw, Davao. O good luck sa umaabot na Duaw Davao Festival. Davaoenyos, padayon lang sa pagtutok, mubalik pa ang Madayaw, Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Davaoenyo mutuman sa balaod trapiko. Giklaro sa Office of Senior Citizens Affairs ngadto sa mga senior citizen nga walay deadline ang gitagana ang pag-update sa mga ID niini. Ang detalye sa report ni Potpot Maranya. Giklaro karon sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA nga walay angay nga ikabalaka ang mga senior citizens tungod
tungod walay gitakda nga deadline ang pag-update sa mga OSCA ID nga gina-issue sa ilang buhatan. Kinihuman nga mikatag ang impormasyon nga Mayo 31 ang deadline sa pag-update sa mga OSCA ID, butang nga gihimaka karon ni OSCA Head Lorenzo Borja. May good nag-send og mga message dito sa atong mga seniors na deadline sa May 31. So dili na siya tinuod na siya nga May 31 ang deadline sa atong updating og mga senior citizens ID. So mo na karon nakita nato tungod sa panic sa mga tao, no, daghan kayo makita nato na nagpanon sa atong sanggunian office sa mga satellites nato. Matod pa niya nga ang tanan nga mga OSCA ID nga na-issue sa tuig 2022 ug mas sayo pang tuig, kinahanglan nga i-update. Apan giklaro sab niya nga kini nga mga ID magpadayon nga valid ug magamit sa tanang establishmento alang sa pag-avail sa mga benepisyo nga gitagana sa balaod. Ang maong update kabahin sa pagpaningkamot sa panggamhanan sa paghiusa sa master list sa mga senior citizens sa Dakbayan. Ang maong lakang nagtumong aron masulbad ang mga kalibog ug diferensya sa datos sa mga nagkadaiyang mga ahensya. Matud pa niini nga ang Unified Master List maghatag og mas klaro ug mas epesyente nga serbisyo alang sa mga senior citizen, ilabi na sa distribusyon sa benepisyo ug mga programa alang kanila. Akong gihangyo ang mga senior nato no, balik-balik nato ni siya para dili gid sila magpanik no, kay ang atong ID wala expiration na siya. Ato lang na siyang i-update karon para masulod mo sa system tanan nga more than 200,000 kaya para pag-verify dito sa pangalan na mo sa sulod. Pero sa karon, hantod karon, gamitan lang ninyo inyong ID sa pagkuha sa benepisyo sa nagkadaiya ngayon sa gobyerno. Alang sa pag-update, kinahanglan lamang ang usa ka Xerox copy sa inyong OSCA ID nga adunay pirma og emergency contact number. Dili na sab kinahanglan nga personal nga moadto ang senior citizen aron mopasa niini. Pwede ra kaning ipadala pinaagi sa inyong mga kabanay, mamahimo sab ipasa sa inyong senior citizen president o sa inyong mga district office. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Aron mapalambo ang produksyon sa durian sa syudad, nagpahigayon ang City Agriculturist Office o Technical Forum on Durian Farming sa Grand Benseng Hotel ng syudad. Ang detalye sa report ni Ferlie Gombo. Malampusong gipahigayon sa City Agriculturist Office ang Technical Forum on Durian Farming uban sa temang Davao Durian Industry Harnessing Global Challenges, Seizing Global Opportunities. Ang maong forum gitambungan sa kapin 100 nga farmers gikan sa lain-laing distrito sa syudad. Sumala ni Antonio Obsioma, Officer in Charge sa Kagro. Ang maong forum usa ka dakong tabang sa mga mag-uuma aron mapabiling kompetitibo ang produksyon sa durian sa syudad sa lokal ug international nga merkado. Dugang paniini nga ang maong kalihukan na mahimong dalan aron matuki ug ngatagan og pagtagad ang mga isyu sa mga mag-uuma. Highlight karon sa kuan katong industry situation ito yung sa financing and then yung mga standards from PQS and yung issues and other issues and concerns actually. And I'm happy to be here. I'm happy to be here because as I said, I can listen to them, identify some issues, and hopefully based on those we can do something at our level. This is really beneficial because we will be able to come up with more effective and more responsive services for them. May pahayag usab og suporta sa maong kalihukan si Mayor Sebastian Baste Duterte, diin gi-highlight niini nga ang Davao City ang nag-una nga producer sa durian sa Pilipinas. Sigon pa sa Mayor nga ang Dakbayan sa Davao nag-atubang gihapon og mga hagit bisan pa man sa kalambuan niini sa produksyon sa durian. Davao City prides itself as being a primary producer of durian in the country, leading the country in both production and area cultivated. In 2023, a bilateral agreement between the Philippines and the General Administration of Customs of the People's Republic of China was made, which established the Phytosanitary Protocol for export of fresh durians, opening access to an estimated 50,000 metric tons of durian exports to China. We have indeed come a long way in the growth of our durian industry. But while we continue to thrive, we are also met with pressing challenges. Therefore, we commend the organizers for taking the initiative in coming up with a technical forum
to open the opportunity for our durian farmers, traders, and stakeholders to share their expertise and their best practices in durian production and marketing. This is a significant avenue to discuss issues and challenges affecting the industry and help find solutions and innovations that will boost its sustainable growth. It is our hope that we will continue to work hand in hand as we further drive the Davao durian industry to greater heights. Gipasalig sab sa City Agriculturist Office ang padayon nga suporta pinaagi sa uban pang technical training ug dugang tabang alang sa mga mag-uuma sa durian. Para sa Madayaw, Davao, ako si Ferdy Gumbong. Dabawenyos natala karon ang pipila ka kaso sa MPAC sa nagkadaiyang lugar dinhi sa Mindanao. Ug aron hatagan ta og update dinhi sa Davao City kabahin niini, makauban nato live si Dr. Sofia Zafra gikan sa Davao City Health Office. Doc, mayong buntag kanimo. May buntag po, sir. Thank you kay Doc, ha, nakaabot jud ka diri kabalumi gikan ka nag-live pod sa Davao City No Disaster problem Radio. po. Oo, Doc, kwaon nato ni nga higayon, Doc, no, aron matagaan pong impormasyon ng atong mga viewers dinhi sa Madayaw, Davao sa kabahin aning sitwasyon nato sa MPACs dinhi sa Davao City in particular. Ang unang pangutana, Doc, kamusta ang atong mga kaso sa MPACs dinhi sa Davao City ug unsay mga status ani nila? So, sama sa akong gisulti ganina. So, ang total po nato unom, apil na tong duha na atong gi-update last April. So, sa mga unsa katong nadugang na upat, stable naman po sila. So, na-monitor po sila. Daily po yan, apil ilang mga close contact. So, fortunately naman po, ang mga close contacts na po, kay wala man po yung mga simptomas. So, ang sa mga symptoms katong nag-positive po is kinabantayan naman po. So, stable po sila, okay naman po. Tama, ug importante kay Doc no nga kita sa city government pinaagi sa Davao City Health Office, Doc, in place gyud ang atong mga protocols ug mechanism sa against aning MPACs dinhi sa Davao City. In case makasulod og gusto lang po nato i-emphasize, Doc, no, correct me if I'm wrong, nga kining unom ka kaso dili ni siya kalit nga karong semana lang. Gani ang unang na-detect nato nga case dinha sa SPMC, tama ba ko, Doc, na admit? SPMC is April karong tuiga. Unya kanang sugod April hangtod karon nay total nga unom, unya stable ang kondisyon sa tanang Yes pasyente. po. Katong na additional na upat, stable naman po. Good news kay na, Doc, no, but bisan pa man ni Ana, bisan in place ang atong protocols o intervention measures din sa City Health, padayon gyapon tang nagpahimangno unsaon ni malikayan, Doc. So I think let's take this opportunity, Doc, nga i-remind ang atong mga kaigsuunan kung unsa ba ang mga pamaagi aron maiwasan ning MPACs. So, ang mga pamaagi upan malikayan na magka-MPACs ta is kanimang good siya ang mode of transmission kay close contact. So, pasabot ana kanang skin to skin contact. So, unta labi na kanang mga naay mga simptomas utsa. So, magudsa ta na dili kay ta magudsa sa ubang mga tao para dili makatakod. Tapos ang minimal po na na touching po sa mga public spaces po, labi na kanang mga maski kanang mga surfaces po. Tapos ang ako yung unsa kay maghugas o mag-alcohol na tarong po. So dili lang katong butang og alcohol, kato yung tama, kato 2 minutes po, ay 20 seconds po na na paglimpyo po sa ato ang In short, Doc, no, ang pinaka-epektibo gyud nga pangontra ani sa paglikay is katong minimum health protocols gyud nato ug good hygiene, proper hygiene. Yes po. O, Doc, ug paglikay nga likayan sa, Doc, no, ang mga unnecessary nga tapok-tapok, tama ba ko, Doc? Skin to skin contact po. Oo. Yes po. Mo man ni ang mode of transmission nila. Skin to skin, buot pasabot kanang magdikit ang mga panit yes sa tao. po. Kaya, Doc, kung aduna sila simptomas, unsa ba ang ilang buhaton kabalo ko, Doc, kita sa City Health, aduna tayo hotline numbers na pwede nilang tawagan, Yes po. Doc. So, nag-post man ang DOH o ang CHO sa mga hotline numbers na pwede nato tawagan in kaso na nagasuspetsa mo na naamoy MPACs o ang pwede sa dyan nato maunsa mahimo ani kani mga BHW po
pwede po nato sila ingnan or kanang sa health center or masi sa private physician po. Basta po healthcare workers para lang makitaan ka, para ma-assess po, para makaibaluta po unsa atong himuon po regarding sa imong gipamati po. Ug alang sa dugang impormasyon Dok no naman ng Facebook page sa City Health Office. Yes, Ug napud tay mga advisories gikan sa City Government of Davao. So at least Dok no klaro na ang kanang unong ka kaso di na siya biglaan nga unong Yes, diretsyo po. accumulated ug for now stable ang Yes, po. ang ilang status ug gani recovered ang uban na Dok, di ba nanay na ayo na gyud. Nanay na ayo. Ug kana ug aduna mo yung mga sintomas may mahimo ra gyud mong mutawag sa City Health Office o dangop dayon sa pinaka duol nga health center or hospital Dok no. Dok, klaruhon lang nako no kay gani na kanimo gud ang kasagarang pangutanan ug gikabalakan kay although na ginasulti nato nga skin to skin contact siya. Unsa man yung ginatawag nila Dok nga surface transmission? So, pwede man good ginataw na to mag-shed off tong unsa kay gikan sa imuhang rashes or katong lesion, pwede na matagak. So, mao nang kung pwede dili kay ta gunit sa mga public spaces, kung magunit man katong 20 seconds na paglimpyo gud sa kamot. So dako gyud kayong butang Dok no na maging limpyado ta sa atong kaugalingon ug sa atong palibot ug sa gamit nato pod Yes, sa po. panimalayo. Yes, Ug atong Dok, atong mensahe sa atong mga kaigsuonan dubawenyo nga ni action pod og kabalaka gamay kay gani daw yung mga reports from other regions no dinhi sa Mindanao ug ni action og kabalaka atong mga kaigsuonan unsa atong mensahe sa ila Dok aron makalma pod sila karong mga panahon. So, ang unsa na ako sa mga tao, unta mag-unsa ta to minimum health protocol. So, ang minimum health protocol appeal na ang face mask, pero kung bahin man sa MPAX, dili na siya maka stop po kay dili siya appeal po sa mode of transmission. Pero naman sa tay mga flu, ubo-ubo, so appeal dyan na siya sa minimum health requirement na pwede sa jud ka magmask kay naa may laing sakit, dili lang po ang MPAX. Kay kung minimum health requirements, baka ang atong pasabot ana ang tanan namang good na sakit na unsa. So appeal dyan na ang face mask ana, pero kung bahin po sa MPAX, ang ato adyong unsa kay skin to skin contact na. So maglimpyo ug avoid skin to skin contact. Pantog day nag long sleeve ka Dok no. Yes po. Dok, so salamat kay Dok. Gusto lang po nato ipaklaro no kay doon na mo balita ani gawas nga mag-lockdown daw, adunay lockdown dinhi sa Davao City. Pagpaklaro lang walay any form of lockdown sa Davao City, may kalabutan sa MPAX karong mga panahona. Ug padayon ta no nga magpaabot sa mga advisories gikan sa City Health Office ug ilabi na sa Department of Health gyud Dok no kay we are closely working with DOH man karong mga panahona. Rest assured in place ang atong mga protocols ug intervention measures para sa MPAX dinhi sa Davao City. Yes po. Dok, daghan kayong salamat. Nadura pa po. ba kay laing gusto i-share, Dok? So karon? gusto lang ako sa mga tao na kanunay jud among pag-meeting labi na sa mga ubang health mga stakeholders po, labi na sa DOH. Karong alas 2 sa hapon mag-meeting gani me. So every now and then naga-meeting jud me with regards to this dili lang MPAX ug ubang mga sakit-sakit na ano. So kung naa jud mga update, we will update po yun. So katulad jud ang amo karon minimum health protocol po atong sundon. So kato lang po. So stay safe lang po. Salamat, Dok, no? Dabawayan sa ko to si Dr. Sofia Zafra gikan sa Davao City Health Office. Salamat. O karon para sa mga dugang balita, aniya si Sheila Vergara Rubio. Kapin 100 ka mga buntis ang mitambong sa kalihukan sa World Pre-Eclampsia Day sa Southern Philippines Medical Center ug City Health Office. Aniya ang report. Ana sa kapin sa 100 ka mga mabdos ang mitambong sa selebrasyon sa World Pre-Eclampsia Day nga gipahigayon sa Southern Philippines Medical Center kaniadtong Mayo 22 ning tuiga nga nagtubong sa pagpataas sa kahibalo kabahin sa pre-eclampsia ug kamay hinungdanon sa regular nga prenatal care. Ang kalihukan nga giorganisar sa Obstetrics and Gynecology Department sa SPMC inubanan sa City Health Office, naglakip og health lectures, libreng prenatal check-ups ug mga diskusyon kabay sa mga sintomas, risgo ug pagpugong sa
pre-eclampsia, usa ka delikado nga komplikasyon sa pagmabdos nga naglakip sa taas nga blood pressure. Every May 22, we celebrate the World Preeclampsia Day. And this is for awareness of all pregnant women about preeclampsia, which is pinaka-grabe na magiging effect, complication during pregnancy. And ang preeclampsia is kanang mag-high blood ka habang nag-mabdos ka. And today we are celebrating it in SPMC because kani siya ang nahimong point kanang institution nga diri namo i-celebrate ang World Preeclampsia Day. Gipasiugda sa mga medical experts ato sa aktibidad ang kamahinungdanon sa early detection o intervention aron ang malikayan ang mga komplikasyon. Gihatagan sab og educational materials ug nutritional counseling ang mga nitambong. Sumala pa sa mga opisyal sa mga ospital, padayon ang ilang paningkamot sa pagpahugot sa maternal care services aron masiguro ang luwas nga pagbuntis alang sa mga kababahinan sa dakbayan. About sa pre-eclampsia, actually karon pagyud na ko na siya na hibalan kung kano sa nagbuntis ko nga kambal kay wa mo kabalo na sa una nga kanang ingon ana day nang mahanaday chance nga ma-high blood ka ba, labi na karon nga nag-range ang ako ang kanang BP na kung mga 138 ana nga pero na siya posibilidad gyud ay nga makuan ka. So nindot nga knowledge ganina kay murag ma-aware ta, labi na ako nga ma-aware kay akong papa high blood pud baya, so kanang monitoring lang gyud. So nindot kay itong mga knowledge nga makaapil tag mga ingananing mga event. Ang World Preeclampsia Day usa ka tinuig nga kalihukan nga gisaulog sa tibok kalibutan aron palig-unon ang kahibalo, suporta ug kahimtang sa maternal health. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Abarsolo. Alright, daghan king salamat Simon Abarsolo sa imong balita. Pasalamatan po din nato sir ang tanang staff diri sa Disney. Nakasulti magiging kong Disney. Kaya itong palakpakan ang atong mga uptake o mga tudog gini mo serbisyo ang mga kaubanan nato din sa Disney. No, dako ay tabang ni sa atong mga kaigsuonang Dabawenyo na mapadala ang ilang mga batang dunay special nga panginahanglanon din sa Disney. Disney. Balik-balikan dyan natin Disney. Gani karon no habang galive ta diri na mga nagaabot pagyud nga mga pamilya no, na mga bata nga gina-assess dinhi karon ginapalista sa atong center. O balikan lang din ako tong storya ba Rebecca no sa katong sa Impact no. So atong nga pahinumdum gyud nga usbon lang nako nga walay lockdown or walay hisgot nga any lockdown din sa Davao City. I think katong post ganing ipasa-pasa gahapon. Sa COVID pa nga panahon. 2021. 2021. Oh, Davaoenos no kanunay abri man ang atong mga advisory gikan sa city government at tangantana og kung unsa ang opisyal nga pamahayag or advisory sa gobyerno ato nang ipahibalo pinaagi sa official channels nato. Dili ta mang hadlok. Dili magpataka og share, kailangan nato nga think before you click or share nato kay makadala kini og ka hadlok. Uban maratol kay dili na kay gabasa, labi na katong mga wala na ka data. So dili gyud mahatag ang 100% nga impormasyon alang kanila. Oy, speaking of sharing, unsa bay ma-share ni Rebecca ron sa iyang mga schedule sa upcoming schedule? Ito, mag-invite ka. Oo, mang-invite din ko na sa Tanang Dabawenyo, no? This is my first time di ay mag-host og live sa Madayaw, Davao. Daghan kay Kumusta? salamat for Oy, congratulations sa kapagpatan. Mayo, how no? Nabunyagan ra jud. Nabunyagan. So Yes. ako hindi na ginaauhag na mo tanaw niya sa mutya ng Daliao. I will be there as one of the panel of judges. O akong ginalook forward ang activity sa Duao Davao. Again, that's June 5. Opening ceremony sa Rizal Park. Right. Dagan po din salamat sa nagtanaw karon. Comment na i-mention dyan. Puro shoutout ang comment sa ilang mga kaila. Makita. Oy, nagtanaw karon Kimberly. Kaso, dili mabasa. Basahayan. Wala kayo. Ha? Sige. Basahan na to. I-shout out. O, sige. Shout out sa mundiya kay mo. Sa ko dali. Ay, ato lang po dahil timbayaon, no? Si Mayor Baste, si Vice Mayor Jay Kitayo, nung tanang kaubanan nato sa 20th Davao City Council. Maayong adlaw kaninyo diraw sa mga department heads sa City Government of Davao. Greetings ikan kang Berel Julito G. Kane. Congratulations Davao City. Dagang learners namo ang kabos nga patabangan kay mahal jud ang services sa uban sama nang ni ani. Og syempre Maria Therese Santiago. Love Rebecca. Kinsa nga rin. Ma'am Tess, no? Lahi niya.
Mora to? Marata. Daghan Actually, daghan man, sir, pero... Daghan? Mo lagi. Oy, salamat kayo no kay nagbalik na gyud ta sa live nato ug Davaoenos makuban-uban na punta kada semana dinhi sa Davao City Report sa noon sa Madayaw Davao. I-shoutout lang din ako ba kay gabi imang good mo na mong istoryahan na napulaw mi kauban nako nagisgot si attorney Sweet Advincula ug si former councilor Jafar Marahom Salik sila akong kauban kagabi no. Medyo napulaw gid mi sa among gihisgutan bahin ang Davao City Report. So hi, shoutout sa inyo. So, manamilit na ta, sir. Oy, greetings. Yan. Greetings, Ma'am Marlene, Ma'am King, Kanya, may pagtanaw diha. Good morning. Kisa pa may nag-birthday, Sila, ha? Kapitan Suset, nagtanaw sa. Good morning, ma'am. Go Sheila. Ayun ko ba, kisa pa may nag-birthday, ha? Ang maisip na ako, birthday June. Na birthday June sa inyo, ha? June 1, Kimberly Villamor. Ipag-greet June ba? Wala mo ko ng birth certificate, June 10. Okay. Go. Ikaw, Reb. Rebecca, mga greetings. Greetings sa tanan. Katanaw. Og sa tanan nagasuporta sa Madayaw Davao, daghan kaayong salamat. Balikan ako tung sa MPAC, sir, no? Grabe ang panic. Kaya na magoy balita karon na 6 cases na daw ang MPAC sa Davao City. Pero dili lang ta mabalaka o kanunay mag-practice og hygiene. Tama, good ka. Birthday niya? Oy, happy birthday Jomar Failnar. Ay, happy birthday. Happy birthday. Oh, wa na, okay na. Okay na ta. Kaya overtime na daw tayo si Direk. Okay. Davaoenos, be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao, ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ug kung aduna mo yung mga concerns o reports gikan sa inyong barangay, mahimo ninyo nang ipadala sa Davao City Reports ug naanapod na sa web app karong mga panahon. Right. At ang ikanunay, ang mga balitag impormasyon matag Biyernes sa Buntag Live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayaw Davao. Og mo kadto mga naglangkob sa Madayaw Davao karong adlaw. Davaoenos ayo kalimti musul kita sa tanang balaod ug pulisa sa atong panggamhanan. Timan ikanunay basta Davaoenyo disiplinado. Hangtod sunod na higayon na sab ako si Harvey Lantigse. Ako si Sheila Vergara Rubio. Ako sab si Rial Soroche. Og ako si Rebecca Gale Celis. Madayaw Davao!